Genesis 2:15. The Lord God put a man in the Garden of Eden to take care of it and to look after it. At yan ang sinasabi nating tunay na first commandment. Ang inutos sa kanila, alagaan ang garden. Ang ating pag-aaral, God lovers are nature lovers. Kung mahal mo ang Diyos, mahal mo ang nilikha ng Diyos, ang kalikasan. Genesis 2:7-15. The Lord God took a handful of soil and made a man. God breathed into the man, and the man started breathing. The Lord made a garden, and He put the man in there. So the Lord created the soil, the air, and then humanity, people. Genesis 1:11-12. God said, I command the earth to produce all kinds of plants, including fruit trees and grain. And that's what happened. The earth produced all kinds of vegetation. God looked at what He had done, and it was good. Since then, nature had been on automatic. Mula nung nilikha ng Diyos, sa sinatawag sa creation na 6-day creation, literally or not literally, basta kinreate, and the Lord rested after that, it means that creation is on automatic. Like, kinreate niya ang laws of physics, laws of gravity. So pagka ikaw, kahit gaano ka kabanal o makasalanan ka, pagka nahulog ka, lalaglag ka kasi may gravity, God doesn't have to decide na papalaglagin ka, lalaglag ka, automatic. Yan ang law of nature. Kaya kung minsan, wrong-headed yung mga prayer natin, Pastor, magpapakasal po ako sa June, pero tag-ulan yan, iha, ipag-pray po natin huwag umulan, ilipat mo na lang ang kasal mo. Ba't ako magdadasal sa Diyos na pigilin niya ang rainy season? Alam mo ba na marami tayong kapatid na farmers, ipinapadalangin nila umulan, tapos mananalangin ako di umulan para lang makapag-reception ka sa garden. Sumabay ka na lang sa nature kasi natural law is God's law. Isang tunay na kabanalan na sumunod sa law of nature dahil Diyos ang may gawa. So, nandyan na yan. Kinalbo mo ang mga gubat, nasisira ang mga watershed, walang nag-hold ng tubig. Siyempre, katagalan, magkakaroon ng drought. Wala tayong tubig kasi kinakalbo natin mga bundok. Hindi madadaan sa dasal na magkatubig doon. Kailangan magtanim tayo ng mga puno. Kailangan huwag tayong magkaingin. Kailangan alagaan natin yung kalikasan. Hindi mo madadaan sa dalangin na luminis sa mga dagat. Kailangan linisin at tigilan nating magdumi. Kasi ang utos ng Diyos, take care of the garden. Because the garden is good. And therefore, anything that's good, we should keep and maintain. And plants are good. Genesis 2:9, the Lord God placed all kinds of beautiful trees and fruit trees in the garden. So trees means life. Lahat ng mga tao ang hilig-hilig na pumunta sa ilalim ng puno pag mainit, pero wala namang nagtatanim ng puno. Dapat minamahal natin kung ano yung nagmamahal sa atin. Genesis 2:10, from Eden, a river flowed out to water the garden. So here you see, first 2 chapters pa lang, you see trees, you see a garden, you see soil, river, water, and water system. At yan ngayon, pinoproblema natin. Maraming part ng Metro Manila, walang tubig, kasi ang water system natin, hindi na makakope. Sa dami ng sumisira sa natural environment na dapat nag-hold yung mga trees ng water, hindi. Pag umuulan, bumabaha lahat. Hindi nakikip sa mga gubat, sa mga soil, kasi walang puno. So may baha, pagkatapos naman may drought, and then we all suffer. But that's preordained. Kung paano tayo nag-aaral ng moral law, dapat tayo nag-aaral ng natural law, because natural law is probably the purest law of God. Kasi hindi nakakapakialam ang tao sa natural law. Religious law nga pwedeng pakialaman moral law pwedeng iba-ibahin niya ng mga whoever is handling the morals of a certain generation. But natural law will always be because God created it. Genesis 2:15, the Lord God put the man in the Garden of Eden to take care of it and look after it. So man or woman, humanity is a caretaker. Yun tayo. Hindi ka pwedeng maging relihiyoso tapos hindi ka nag-aalaga ng nature. Kasi God ang may bilin. Genesis 1:24-25, God said, I command the earth to give life to all kinds of tame animals, wild animals, and reptiles. And that's what happened. God made every one of them. Then He looked at what He had done, and it was good.
So all kinds of animals, there's ecological balance, everything was good. Genesis 1:26-28, God said, now we will make humans, and they will be like us. We will let them rule the fish, the birds, and all other living creatures. So God created humans to be like Himself. He made men and women. So yung ruler dyan, ibig sabihin manager. To rule is to manage, not to become the master and the abusive master. So male plus female is the image of God, and that image is manager of the garden. Kita niyo yung relationship. God made humans in His image because the humans are going to do the work of God, and that is to take care of creation. God gave them His blessing and said, have a lot of children, fill the earth with people, and bring it under your control. Rule over the fish in the ocean, the birds in the sky, and every animal on the earth. So to rule, as I have said, means to manage. Pero grabe ang mga tao na mag-abuse sa environment. Para bang pagka na-pollute na natin lahat ng ocean, naubos natin lahat ng fresh water, nadumihan natin lahat ng hangin, parang meron tayong ibang lilipatang planeta. Wala naman. So consider our planet as an island. The only island that we have, and we're destroying that island. Saan tayo pupunta pag nasira na yon? May mga tao, nagtatapos sila ng mga basura nila sa ibang country, nag-export pa ng mga basura, but still, it's in the same planet. If this planet gets destroyed, tayo mawawala ng habitat. When you destroy the forest, mawawala ng bahay yung mga hayop, yung mga ibon, nauubos yung mga halaman, eventually it will get to us. Genesis 1:29-30, I have provided all kinds of fruit and grain for you to eat, and I have given the green plants as food for everything else that breathes. This will be food for animals, both wild and tame, and for birds. So food are plants. Dapat mas marami tayong kinakain na plants kesa sa meat. Kasi yung kinakain natin na hayop na meat, kumukuha lang yun ng energy sa kinain niyang dahon, sa kinain niyang halaman. So kainin mo na yung halaman, mas direct ka sa food chain, mas hindi matatapon yung mga nutrients, dadaan pa kung kani-kanino, diretso ka na dapat sa plant. Kaya dapat mas marami. Sa ating pagkain, sa plato, dapat kalahati gulay at mga prutas. Kalahati. Tapos 1/4 lang yung mga protein mo dyan, yung mga meat, at 1/4 yung mga carbohydrates mo. Hindi isang bundok na kanin pagkatapos. Kaya tuloy, ayan ang nangyayari sa atin. O kaya isang bundok na mga karne. Alam nyo, ang isa sa mga sumisira sa Amazon forest, yung pag-aalaga nila ng napakaraming baka na ginagawang corned beef, na 7 taon ng patay ang hayop, ngayon mo palang igigisa. Diba? Lagi ko itinatanong, kailan pa namatay ang baka? Pagka magkakain kayo ng corned beef o ng mga meatloaf, nakalagay, to expire, 2000 20. So 20 years, napatay yung hayop, nasa loob nitong lata. Pwede kong kainin. Kasi nga, nilaso na yun, hindi na siya kakainin ng bakterya, hindi na siya mabubulok, kasi laso na nga siya eh. So itatanong mo, gaano karami ang kailangang i-clear na forest para magkaroon ng mga grazing field sa mga baka? Kaya nauubos ang ating mga forest because of agriculture, because of animal culture. Kung yung gulay na mismo kinakain natin, yung prutas na mismo, mas marami pa yung nutrients. Tingnan nyo yung mga hayop na kumakain ng damo, ang babait. Elepante, mga kalabaw, mga baka, pwede pa sila mag-araro, nagbibigay pa ng gatas, at pagkasawa ka na, karnihin mo sila. Kakainin mo pa sila. No? Grabe naman ang use sa kanila. Pero, tingnan nyo yung mga hayop na kumakain ng kapwa hayop, mga leon, mga tigre, mga sawa, hindi nyo pwedeng pagtiwalaan. So, pag lagi na kinakain mo karne, meron kayang correlation yon sa ating ugali. Diba? Dahil napagkakatiwalaan ka kaya kung lagi ka kumakain ng steak. Nung araw yung mga matatanda, madidinig mo, ang ipinapasuso nyo sa mga bata, gatas ng hayop. Di ba yung mga delatang gatas, mga formula milk. Sabi kaya mga ugaling hayop pa mga bata ngayon. Kasi hindi gatas ng ina ang iniinom, gatas ng hayop. Ewan ko kung may scientific correlation yan, kayo mag-research. Pero hindi naman mahirap makita. So, napaka-importante pati meal natin, yung diet natin. I-observe natin yung unang utos, kumain ka ng halaman.
Kung hindi mo magawa yun na puro halaman, damihan mo man lang yung halaman. It's good for you. Everybody will tell you that. So, yan daw. In Genesis 1:31, God looked at what He had done, and all of it was good. Fast forward to today, ano sasabihin ng Diyos pag nakikita niyo yung mga ilog-ilog na ang dudumi, dagat na ang dudumi? Halos lahat ng hayop na namamatay na pag binuksan nila yung tiyan, may plastic sa tiyan. Kasi alam niyo yung mga hayop sa dagat, hindi nila kilala yung plastic. Bago sa tingin nila, akala nila pagkain. So kakainin nila. Hindi nila madadigest, hindi rin nila mailalabas, namamatay sila. Nalalason sila, nag-stomach cramp sila, napupuno yung stomach nila ng plastic, hindi na magkasya yung tunay na pagkain, they die. Pag naubos yung mga isda, wala na rin tayong kakainin. Dapat napaka-responsable natin ng mga tao. Importante, what is good? The garden. Soil, water, plants, animals. Yung tao na male and female is like God, meaning manager of the garden. God lovers are to be nature lovers. Hindi lang tayo dapat nagba-Bible study, dapat tayo nagti-tree planting, nag-river cleaning, naghahalaman, naglilinis. God lovers are to be nature lovers. The church is to love, take care of nature, to make and keep surroundings green and clean. Sa church lang, sa loob mismo ng church, yung mga tao nagkakalat. Ba't nyo muna ilagay sa mga bag nyo yan at mamaya nyo na itapon pag may basurahan na alam nyo yung mga tao, mga respetable, sa loob ng mga bag nila, may mga maliliit na basurahan. Pag may mga basura, ilalagay nila doon. Saka na nila i-dispose pag may tunay na basurahan. Paano mo lilinisin ang planeta kung yung church nga ang dumi? So the church is to teach, practice, and model environment-friendly habits and lifestyles. Yan na lang paggamit ng single-use plastic. Pag namamalengke ka, meron ka na lang biodegradable bag o bayong, hindi yung isang isda, isang plastic. Konting kalamansi, isang plastic. Ang dami-dami nun, minsan mo lang ginamit 500 years bago mabulok. So, ang laki-laki na ng problema ng environment. Hindi pwedeng hindi natin pansinin yan kasi yan ang unang utos ng Diyos. So, mga kapatid, sa ating mga churches, daughter churches, mga sambahay, mga satellites, include environmentalism in church and ministry agenda. Isama natin yun sa itinuturo sa Sunday School sa mga kabata, hindi lang mga kabanalan. Kasi ang paglilinis ng planeta ay napakabanal na gawain. So have specific church-based projects depending on your environment, depending on where in what community your church is in. Gumawa tayo ng mga bagay doon. Cooperate and participate in community and nationwide projects. Develop and propagate environment-friendly practices. Make environmentalism part of personal godliness because it is.